ating kwento, isinulat ng tadhana. Bawat kabanata, puno ng pag-asa. Walang ibang bida kundi ikaw at ako, sa entablado ng buhay. Ito Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga eksena, wika at tema na angkop lamang para sa mga audience 18 taong gulang pataas. Ang pagpapatuloy sa panonood ay nangangahulugang sumasang-ayon ka sa babalang ito. Maraming salamat. Ang marmol na flooring ng Velasco Tower ay kumikinang na parang salamin. Sumasalamin sa malamig at puting ilaw mula sa mga nakatagong ilaw sa kisame. Ang bawat sulok ng labi ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman, mula sa napakalaking abstract painting na nagkakahalaga marahil ng higit pa sa buong buhay ni Kian, hanggang sa mga gwardiya na nakasuot ng itim na suit na may mga earpiece at matatalim na tingin. At sa gitna nila, naroon si Kian Alcantara, 23 taong gulang, nanliliit sa kanyang bagong plantsyang uniforme. Ito ang kanyang ika-6 na araw. 6 na araw ng pagtayo ng tuwid. 6 na araw ng pag-scan sa bawat mukha na pumapasok sa gusali. At 6 na araw ng pakiramdam na siya ay isang impostor na naghihintay na mabisto. Hindi siya bagay dito. Ang ibang mga gwardya ay malalaki ang katawan, mga dating militar na may mga piklat at tinging tila nakapatay na. Siya, sa kanyang 5'10" na katangkaran at payat mulit matinupong katawan, ay mukhang isang estudyante na naligaw. Tanging ang kanyang mga mata, malalaki, kulay kape, at palaging alerto, ang nagpapahiwatig ng mas marami siyang nakikita kaysa sa inaakala ng iba. Pinagmasdan niya ang labi. Bago ang floral arrangement sa gitna, mga puting stargazer, pinalitan ang mga pulang rosas kahapon. Ang babae sa reception desk, si Miss Diaz, ay kanina pang patingin-tingin sa kanyang relo. 2 minuto bago mag-alas 5. Ang lalaking nakaasul na suit sa may elevator bank ay may hawak na briefcase na tila masyadong mahigpit ang pagkakahawak. Normal. Lahat ay normal, pero ang kaba sa dibdib ni Kian ay hindi nawawala. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang mga daliri ay bahagyang kumibot sa kanyang tagiliran. Kailangan niya ang trabahong ito. Ang mga bayarin sa ospital ni Miguel, ang kanyang nakababatang kapatid, ay nakasalansan sa kanyang maliit na apartment. Ang sweldo dito bilang isang junior security detail ni Don Alejandro Velasco ay katumbas ng 3 buwang sahod sa dati niyang trabaho. Kaya kahit na ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo palayo sa toreng itong amoy pera at panganib, nanatili siya. Nagmamasdan, naghihintay. Eksaktong alas 5, ang katahimikan ay nabasag. Isang lalaki ang pumasok mula sa mga umiikot na salaming pinto. Malakas siyang tumatawa, ngunit ang tunog ay basag. Mamahalin ng suot, isang gusot na brioni suit, pero amoy alak at pawis mula sa kinatatayuan ni Kian. "Alec, nasan ka? Nasan si Alejandro? Alam niyang darating ako." Agad na kumilos ang 2 mas malalaking gwardya, sina Marco at Ben. "Sir, kailangan ninyo pong umalis," sabi ni Marco. Ang boses ay mababa at nagbabanta. Ang kamay ay nasa batuta na. "Huwag niyo akong hawakan," itinulak ng lalaki si Marco. "Kailangan kong makausap si Alec. May utang siya sa akin." Dito na naging alerto si Kian. Ang ibang mga bisita sa lobby ay nagsimulang umatras. Si Miss Diaz ay nasa ilalim na ng kanyang desk. Malamang ay pinipindot na ang silent alarm. "Kunin niyo na yan," utos ng head security si Mang Lito mula sa kanyang pwesto. Humakbang sina Marco at Ben, handang gamitin ang puwersa. Ngunit nakita ni Kian ang isang bagay na hindi nila napansin. Ang lasing na lalaki ay hindi gumagalaw na parang lasing. Ang kanyang mga paa ay matatag, at ang kanyang kanang kamay, habang nakataas ang kaliwa na parang sumusuko,
ay dahan-dahang bumababa sa bulsa ng kanyang coat. Panganib. Sandali! Sigaw ni Kian. Bago pa man makalapit ang dalawang gwardiya, mabilis na humakbang si Kian. Hindi papunta sa lalaki, kundi sa tagiliran nito. Sir, mukhang mainit po ang ulo ninyo. Baka gusto niyo pong maupo muna at kumuha ng tubig. Ang pag-abala ay gumana. Lumingon ang lalaki kay Kian. Ang mga mata ay nanlilisik. Sino ka? Isa ka pang aso ni Alejandro? Humugot ang lalaki. Hindi isang baril, kundi isang maliit na makintab na patalim. Ngulit Kian ay handa na. Sa sandaling kumilos ang braso ng lalaki, kumilos na rin siya. Hindi siya sumuntok. Ginamit niya ang momentum ng lalaki laban dito. Sinalubong niya ang saksak, hinawakan ang pulso nito, umikot, at sa isang mabilis at makinis na galaw, pinilwit ang braso nito at itinulak ang lalaki pababa. Isang malutong nakalabog ang umalinggawang sa pagbagsak ng lalaki sa marmol na sahig. Ang patalim ay tumilasik palayo. Bago pa man makahumasa ang lalaki, nakaluod na si Kian sa kanyang likod. Ang isang braso ay nakapilwit sa likod at ang posas ay nakakabit na. Ang lahat ay nangyari sa loob ng wala pang 3 segundo. Ang labi ay natahimik. Sina Marco at Ben ay nakatungangalang. Ang kanilang mga kamay ay nakaambang pa rin. Si Mang Lito ay dahan-dahang tumayo. Kian ay humihingal. Ang adrenaline ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang tumayo, pinagpagpag ang kanyang uniforme at kinuha ang patalim gamit ang isang panyo mula sa kanyang bulsa. Ayos lang po ang lahat, sabi niya sa mga natatakot na bisita. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Paki-escort na po ang Ginoo. Sa penthouse ng Velasco Tower, ang taning ilaw ay mula sa bintanang salamin na sumasakop sa buong pader, nagpapakita ng nagliliwanag na tanawin ng lungsod sa gabi. Si Don Alejandro Velasco ay nakatayo sa harap nito, isang tangkad na anino sa dilim. Sa kanyang 6'2" na tangkaran, ang mamahalin nitong itim na suit ay tila hinulma sa kanyang disiplinadong katawan. Sa isang napalaking monitor sa pader, ang buong isena sa labi ay paulit-ulit na pinapalabas. Nakafocus kay Kian. Pinanood niya ang bawat galaw, ang kalmadong boses, ang mabilis na pag-iwas, ang walang hirap na pag-neutralize sa panganib. Walang suntok, walang gulo. Malinis, epektibo. Isang dahan-dahang paggalaw ng kanyang ulo. Ang kanyang mukha na may talim na panga at matangos na ilong ay walang emosyon. Ngumit ang kanyang mga mata, madilim na parang gabi, ay lumamig pa. Masyadong magaling. Bulong-bulong niya sa sarili niya. Ang kanyang daliri na may suot na isang simpleng gintong singsing ay dahan-dahang pinindot ang isang buton sa kanyang intercom. Nasa locker room na si Kian, hinuhubog ang kanyang uniforme, nang narinig niya ang tawag sa kanyang earpiece. Alcantara, pinapatawag ka. Penthouse, ngayon na. Ang dugo ni Kian ay tila naging yelo. Ang penthouse, ang opisina ng Don. Walang sino man ang pinapatawag doon maliban sa mga pinuno ng sindikato o sa mga taong mawawala. Narinig ko, ang boses ni Kian ay nanginginig. Ang pagsakay sa pribadong elevator ay ang pinakamahabang minuto ng kanyang buhay. Ang pinto ay bumukas hindi sa isang hallway, kundi diretso sa isang napalaki at madilim na opisina. At doon, nakatayo si Don Alejandro Velasco, isang anino laban sa ilaw ng lungsod sa gabi. Sir, nabasag ang boses ni Kian. Pinabutawag niyo raw po ako. Dahan-dahang lumingon si Alejandro. Ang katahimikan ay mabigat. Bawat hakbang ng Don palapit sa kanya ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Nang tumama ang liwanag sa mukha nito, nakita ni Kian ang matatalim na isi ng mga mata na tila tumitingin sa kanyang kaluluwa. Ang nangyari sa labi kanina, yun ay kahanga-hanga. Nagsalita si Alejandro. Ang boses ay isang kalmadong baritono, ngunit may bigat na nagpabagsak sa hangin. Bahagyang nakahinga si Kian. Salamat po, sir.
Ginagawa ko lang po yan ang trabaho ko. No. Umiling si Alejandro. Huminto ilang talampakan mula sa kanya. Ginawa mo ang higit pa sa iyong trabaho. Mabilis ka. Epektibo. Lakad siya palibot sa kanya na parang leong na sinusuri ang kanyang biktima. Huminto siya sa harap ng kanyang malaking mahogany desk. May tinapik siyang isang manipis na Manila folder. Halos kasing galing din ng pagkakagawa mo rito. Ang puso ni Kian ay tumigil sa pagtibok. Itinulak ni Alejandro ang folder sa ibabaw ng desk. Buksan mo. Ang mga kamay ni Kian ay nanginginig. Ang kanyang mga daliri na mabilis na nag-alis ng patalim kanina ay halos hindi maiangat ang takip ng folder. At naroon, ang kanyang application form, ang kanyang mga peking sertipiko, isang diploma mula sa isang training academy na hindi niya kailanman tinapakan, isang security license number na pag-aari ng isang lalaking matagal nang namatay. Nagsinungaling ka. Ito ay isang katotohanan, hindi isang tanong. Ang luha ng takot ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Kian. Sir, kaya ko pong ipaliwanag. Ang kapatid ko po. Wala akong interes sa iyong mga paliwanag. Pinutol siya ni Alejandro, ang boses ay malamig na parang bakal. Ito ay sapat na dahilan para tanggalin ka. At dahil sa peking license, yan ay fraud. Isang tawag ko lang sa pulisya. Napaluhod si Kian. Ang kanyang pagmamalaki ay nawala. Napalitan ng purong desperasyon. Parang awan niyo na, sir. Gagawin ko po ang lahat. Kailangan ko po ng trabaho. Ang kapatid ko. Pinagmasdan ni Alejandro ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang maamong mukha na ngayon ay basang-basa ng luha. Ang nanginginig na mga balikat. Walang awa sa mga mata ng Don. Taning kalkulasyon. Hinayaan niyang tumagal ang katahimikan. Hinayaan niyang maramdaman ni Kian ang bigat ng kanyang kabiguan. Tumayo ka. Utos niya. Agad na sumunod si Kian, nanginginig, humihikbi. Pero, nagsalita muli si Alejandro, ang boses ay mas bumaba pa. Lumakad siya palayo sa desk, palapit sa nanginginig na si Kian. Ang 6'2" na si Alejandro ay tila isang bundok sa harap ng 5'10" na si Kian. Ang anino ng Don, kasama ang kanyang nakaslick back na buhok at matalas na suit, ay tila lalamunin si Kian. Isang bagay na hindi mo matatanggihan. Inangat ni Alejandro ang kanyang kamay at hinawakan ang baba ni Kian. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Ang mga mata ni Kian ay puno ng takot. Kailangan ko ng asawa, sabi ni Alejandro. Ang kanyang bawat salita ay isang utos na tumatagos sa katahimikan ng opisina. At ikaw, Mr. Alcantara. Isang maliit, halos hindi makitang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alejandro. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ikaw ang napili ko. Ang mga salita ay tila nakabitin sa malamig na hangin ng penthouse. Ikaw ang napili ko. Ang bawat ingay sa labas, ang malayong tunog ng trapiko, ang ugong ng air conditioning ay biglang nawala. Ang taning narinig ni Kian ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Nakatitig lamang siya kay Don Alejandro. Ang kanyang isip ay nagsisikap na iproseso ang narinig. Ang takot na nararamdaman niya kanina dahil sa mga peking dokumento ay napalitan ng isang matinding, halos nakakahilong paggalito. Asawa. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo, ngunit walang kahulugan. Para ito ang isang salita mula sa ibang lengguwahe. Isang tawa ang biglang kumawala sa kanyang lalamunan.
Hindi ito isang masayang tawa. Ito ay basag, nanginginig at puno ng kaba. Isang tunog na desperadong naghahanap ng paglilinaw. Nagdibiro po ba kayo, sir? Halos mautal siya. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Ito po ba ay isang pagsubok, isang loyalty test? Dahil ba sa mga papeles? Pangako po, sir, hindi ko na uulitin. Tumahimik ka. Ang utos ni Alejandro ay hindi malakas, ngunit tagos sa buto. Tinalo nito ang pagkabog ng kanyang puso. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas niyang kahit anumang biro. Ang matatalim niyang mga mata na halos itim sa dilim ng silid ay nakatitig sa kanya na may bigat ng isang pinal na desisyon. Hindi ito biro. Ang tawa ni Kian ay biglang namatay sa kanyang lalamunan, na parang sinakal. Ang lamig sa silid ay tila lalong tumindi. Pero, bakit? Bakit ako? Nagawa niyang ibulong. Isa lang akong... Bumitaw si Alejandro sa pagkakahawak sa kanyang baba. Isang kilos na tila nabababot. Tumalikod ito at marahang naglakad pabalik sa kanyang mesa na parang hari ang bumabalik sa kanyang trono. Ayos niya ang kanyang mamahaling suit. Ang kilos ay kalmado at kalkulado. Tumayo siya sa likod ng kanyang mesa. Pinagmasdan ang kumikilang na syudad na basa talon ng floor-to-ceiling na bintana bago muling humarap kay Kian. May paparating na summit ang mamapamilya. Paliwanag ni Alejandro, ang boses ay purong negosyo na parang pinag-uusapan lang nila ang stocks. Ang mga matatandang don, ang mga pinuno ng ibang teritoryo ay konserbatibo. Hindi sila nagtitiwala sa isang lalaking walang asawa, lalo na sa isang batang pinuno na tulad ko. Nakikita nila itong bilang isang unstable. Ang ilalim ng kanyang tingin, ang mga mata ay nanunuot, pinaparamdam kay Kian na siya ay isang insekto sa ilalim ng microscope. May isang malaking kasunduan na kailangan kong masecure, ang mga bagong ruta sa pantaan. Para mangyari yon, kailangan kong magmukhang settled. Kailangan ko ng isang asawa. Ang kabaliwan ng sitwasyon ay tumama kay Kian ng buong lakas. So, yan lang yun? Bulong ni Kian, hindi makapaniwala. Isang business move? Eksakto. Ang salita ay malamig, isang kontrata. Isang maliit na kislap ng galit ang biglang pumalit sa takot ni Kian. Isang galit na ipinanganak mula sa desperasyon. Ito ang buhay niya. Hindi ito isang business deal. Hindi. Mariin, sabi ni Kian. Ang boses ay bahagyang tumaas. Nagulat siya sa kanyang sariling tapang. Hindi po. Hindi ako papayag. Magre-resign na lang ako. Ngayon na. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang panginginig niyang mga kamay. Kalimutan na natin yung mga peking dokumento. Parang awa niyo na po, sir. Huwag niyo nang akong ipakulong. Hindi ko to kaya. Buong tapang siyang tumalikod. Isang pinal na desisyon. Humakbang siya patungo sa pribadong elevator sa kabilong dulo ng silid. Bawat hakbang sa makintab na sahig na marmol ay tila milyong milya ang layo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Malapit na. Konti na lang. Makakaalis ako rito. Malapit na siya sa pinto. Ang kanyang kamay ay halos nakaambana sa buton ng
Hindi ka aalis. Ang boses ni Alejandro ay kalmado, halos mapaglaro. Ngunit ang epekto nito ay parang pader na bakal na biglang humarang sa kanyang harapan. Natigil siya sa likod, harap pa rin nandun sa kanya. Akala mo ba? Ang boses ni Alejandro ay malumanay, mapang-asar na lalong nagpatindig sa kanyang balahibo. Akala mo ba na ang mga peking papeles na yon lang ang alas ko laban sa iyo, Kian? Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang puso ay bumagsak sa kanyang sikmura. Ito na sa kisaming salaming. Nakatayo si Alejandro sa tabi ng kanyang desk, hawak ang kanyang smartphone. Ang ngiti nito sa labi ay nawala na. Napalitan ng isang malamig, kalkuladong ekspresyon. Hindi lang ka ikaw ang minanmanan ko, Kian. Pinindot ni Alejandro ang isang buton sa kanyang telepono, isang mahinang static at pagkatapos isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Isang boses ang narinig ni Kian, isang boses na mas pamilyar pa sa kanya kaysa sa sarili niyang boses. Ano ba yan, Lito? Bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Dublehin ko ang bayad. Kailangan lang talaga ng pampagamot ng kuya ko. Isang mas magaslaw at mas matandang boses ang sumagot. Tapos na ang palugit mo, Miguel. Alam mo ang patakaran. Ang pangalan, Miguel. Ang dugo ni Kian ay tila nawala sa kanyang katawan. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang kapatid mo, sabi ni Alejandro, ibinulsa ang telepono na parang walang nangyari. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Si Miguel, merong problema sa sugal at mahilig mangutang sa mga maling tao. Naglakad siya palapit kay Kian, palayo sa kanyang mesa. Bawat hakbang ay mabagal at sinadya. Bawat tapak ng kanyang sapatos na katad ay tila isang dako sa puso ni Kian. Ang loan shark na pinagkakautangan niya, ang Lito na kausap niya. Tumigil si Alejandro sa mismong harapan ni Kian, na ngayong ay halos hindi na makahinga sa takot. Akin siya. Ang binti ni Kian ay bumigay. Ang lakas na pinanghahawakan niya kanina ay biglang naglaho. Napasundal siya sa makintab at malamig na pader ng opisina. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Hindi. Binalak mo to, bulong ni Kian. Ang mga mata ay nandalaki sa realisasyon. Ang lahat ng piraso ay nag-uugnay na ngayon. Lahat-lahat, kumpirma ni Alejandro, walang bahid ng pagsisisi. Ang utang ng kapatid mo, na ngayon ay doble na dahil sa interest, ay nasa akin na. At ang buhay niya, ang boses ni Alejandro ay bumaba sa isang mapanganib na bulong na tila lason na gumagapang sa kanyang tainga, ay nakasalalay sa sagot mo. Upang patunayan ang kanyang punto, kinuha ni Alejandro ang isang tablet mula sa kanyang desk at itinapat ang screen nito kay Kian. Ang asol na liwanag mula sa screen ang tanging ilaw sa kanilang pagitan. Isang live feed, ang kapatid niya, si Miguel na mahimbin na natutulog sa kanyang maliit at magulong kwarto sa apartment na inuupahan nila. Ang pamilyar na sira-sirang kumok. Sa sulok ng screen, ang timestamp. Kuha ngayon lang. At sa sulok ng kwarto ni Miguel, sa dilim, may isang anino ng lalaki na nakatayo, hindi gumalaw. Isang matinis na tunog ang kumawala sa lalamunan ni Kian. Napasuka siya, pero walang lumabas. Isang tawag ko lang, bulong ni Alejandro. Ang kanyang hininga ay mainit at malapit sa tainga ni Kian. At ang Lito na yon ay magkukolekta na. Sa dugo. Wala na.
Ang tapang ni Kian, ang kanyang prinsipyo, ang kanyang pag-asa. Lahat ay nawala, nilamon ng puro at primal na takot para sa kanyang kapatid. Napadausdos siya sa pader hanggang sa mapaupo sa malamig na sahig ng opisina. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Ang mga piklat sa kanyang braso na laging nakatago sa ilalim ng mahabang manggas ay tila muling nahapdi nang papaalala sa kanya ng dati na niyang pagkakatalo sa buhay. Talo na naman siya. Tama na, pakiusap. Si Kian ay humihiki na ngayon. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga hikbi ay malalakas, basag at puno ng kawalan ng pag-asa. Pinagmasdan ni Alejandro ang sirang lalaki sa kanyang paanan. Walang awa, taning ang tahimik na kasiyahan ng isang matagal nang binalak na tagumpay. Bumalik siya sa kanyang mesa at kinuha ang isang makapal na dokumento na nakatali sa isang eleganteng asul na ribon. Lumakad siya pabalik at ihinabos ito sa sahig, sa mismong harapan ni Kian. Bumagsak ito na may kasamang mabigat na tunog. Kasama nito ang isang mamahaling itim na fountain pen. Simple lang, sabi ni Alejandro. Sign this. Isang marriage contract. Nanginig na inangat ni Kian ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, tumitig sa papel, pagkatapos sa mukha ng halimaw sa kanyang harapan. Pipirmahan mo yan, utos ni Alejandro. Lilipat ka sa penthouse na ito gabing ito. Magpapanggap kang mahal ako. Ikaw ang magiging asawa ko sa pangalan, sa harap ng lahat. Dinampot ni Kian ang kontrata. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Basang-basa ng kanyang luha ang unang mga pahina, binubura ang ilang mga nakalimbag na salita. Kapalit nito, patuloy ni Alejandro, ang utang ng kapatid mo, cleared, burado na. Pero maging malinaw tayo. Inangat niya ang baba ni Kian gamit ang dulo ng kanyang makintab at mamahaling sapatos na katad. Ang kilos ay puno ng paghamak, pinilit niyang tumingin sa kanya sa sahig. Ang utang niya, sabi ni Alejandro, ang boses ay kasing lamig ng bakal, ay hindi basta nabura. Ito ay inilipat. Ang utang niya ay babayaran mo gamit ang lahat sayo. Sa pagpirma mo ng kontratang yan, patuloy ni Alejandro, ang kanyang tingin ay nanunuot, tila sinusunog ang kaluluwa ni Kian. Isang bagay lang ang kailangan mong maintindihan. Isinusuko mo ang lahat, mula sa sandaling ito, ang iyong buong katawan, ang iyong pagkatao at ang iyong kaluluwa ay akin na. Pag-aari ko, Kian. Bawat hininga mo, bawat tibok ng iyong puso ay akin na. Ibinaba niya ang paa. At mula sa araw na ito, patuloy ni Alejandro, si Miguel Alcantara ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Walang sino man ang gagalaw sa kanya. Nagkaroon ng nakakatakot na paampalas. Tinitignan niya ang nanginginig na Kian. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kasing lamig ng yelo. Naging malinaw pa, lalo na yung ang pag-aari ka ni Don. Maliban kung sakaling ako ang uutusan. Kung susubukan mong tumakas o suwain ako, ang banta ay malinaw. Ito ay isang tanika na nakapulupulat hindi lang sa kanyang leeg, kundi pati na rin sa leeg ni Miguel. Ang panga ni Kian ay nag-iigas. Pinunas niya ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang nanginginig na kamay. Nag-iwan ng maruming manta sa kanyang pisngi. Dinampot niya ang pen. Ang bigat nito ay parang baril sa kanyang kamay. Miguel. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Isang hininga ng pagsuko. Inilapat niya ang dulo ng pen sa papel. Bawat letra ng kanyang pirma ay tila isang hiwa sa kanyang kaluluwa. Bawat kurba ay isang pagtatakwil sa kanyang hinaharap. Isinuko niya ang kanyang kalayaan, ang kanyang buhay. Nang matapos siya, itinulak niya palayo ang dokumento. Tapos na. Pinulot ni Alejandro ang kontrata. Sinuri ang basang pirma na parang tropeyo. Tinitignan niya si Kian na nakaupo pa rin sa sahig. Basag, walang laman at talunan. At sa unang pagkakataon, mula nang makilala siya ni Kian, gumiti si Don Alejandro. Hindi siya isang mabait na giniti. Hindi siya isang masayang giniti. Ito ay isang giniti ng pag-aari.
Isang giniti ng isang taong nakuha ang pinakagusto niya. Isang giniti ng absolutong tagumpay. Lumuhod si Alejandro sa harap ni Kian. Ang kilos ay hindi para tulungan siyang tumayo, kundi para muling hawakan ang kanyang baba, gamit na ang kanyang mga daliri. Pinilit niyang iangat ang tingin ni Kian. "Welcome to the family," bulong ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa isang madilim at posisibong apoy. "Pag-aari ko." Bago pa makakilo si Kian, hinalikan siya ni Alejandro. Mabilis, marahas at walang pakundangan. Ito ay hindi isang halik ng pagmamahal. Ito ay isang halik ng pag-angkin, ng pagmamarka. Lasang mamahaling alak at kapangyarihan. Bago pa makahuma si Kian, bumitaw siya. Isang manipis na hibla ng laway ang kumonekta sa kanilang mga labi bago ito naputol. Dinilaan ni Alejandro ang sariling labi. Tila tinikman ng kanyang tagumpay. Tinikman ang pagsuko ni Kian. "Asawa ko." Tumayo si Alejandro mula sa pagkakaluhod. Hila-hilang pinatayo si Kian. Ang pagkakahawak niya sa braso ni Kian ay mahigpit na parang posas. "Halika," utos niya. Kinaladkad si Kian palayo sa opisina at patungo sa isang malaking pinto sa gilid. Ang master bedroom. Ang silid ay mas malaki pa sa buong apartment ni Kian. Ngunit ang napansin ni Kian ay hindi ang yaman, kundi ang lalaking nagtanggal ng kanyang suit jacket at tie. Inihagis lang ito sa sahig. Si Alejandro ay humarap sa kanya habang tinatanggal ang butones ng kanyang puting damit. "Hubarin mo ang pangitaas mo," malamig na utos ni Alejandro. Nalaki ang mata ni Kian. Ano? Bingi ka ba?" Inihagis ni Alejandro ang kanyang damit. Ang kanyang katawan ay nalantad. Isang perpektong halimbawa ng kapangyarihan. Ang kanyang dibdib ay malapad at matigas. Ang mga kalamnan sa kanyang braso at balikat ay malinaw na nakaguhit, resulta ng disiplina. Maging ang kanyang tiyan ay may definisyon. Patunay na ang bawat aspeto ng kanyang buhay, maging ang kanyang katawan, ay kontrolado niya. Nanginginig ang mga kamay ni Kian habang dahan-dahan niyang hinuhubad ang kanyang security uniform. Bawat galaw ay tila paglalaspatang sa sarili. Nang mahubad niya ang kanyang sando, naiwan siyang nakahubad baro sa harap ng Don. Ang kanyang katawan ay isang matinding pagkakaiba kay Alejandro. Mas payat si Kian, ang kanyang balat ay mas maputla. Meron siyang lean muscle mula sa kanyang training bilang security. Ngulit halatang mas wiri at payat kumpara sa Don. Ang mga buto sa kanyang balakang at tadyang ay bahagyang nakabakat. At ang pinakanapansin ng Don, kahit hindi niya ito nagpahalata, ang mga peklat, mga luma, maputing linya na nakakalat sa kanyang braso, at ilang bahagi ng kanyang tagiliran, mga marka ng nakaraang puno ng hirap. Ito ay kitang-kita sa malambot na ilaw ng kwarto. Si Alejandro ay hindi man lang tumingin sa mga peklat. Ang kanyang tingin ay tila dumaan lang sa mga ito, na tarang hindi mahalaga. Nagpatuloy siya sa pagtanggal ng kanyang sinturon at pantalon. Hiniyaan niyang itong bumagsak sa sahig ng walang pakialam. Hanggang sa siya ay hubad na, walang saplot. Napatitig si Kian. Hindi niya mapigilan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadikit sa lalaki. Hindi sa takot, kundi sa purong pagkabigla. Nakita niya ang kabuuan ni Don Alejandro Velasco. Ang lakas na nakikita niya kahit nakadamit ay mas kahanga-anga pa nga pala ngayong hubad. Ang kanyang balat ay tila perpekto, makinis sa ibabaw ng matitigas na kalamnan. Ang kanyang tingin ay bumaba mula sa matipunong dibdib at tiyan, patungo sa ibaba. Nakita niya ang manipis at maayos na buhok doon, na bumabagay sa kaputian ng kanyang balat. At doon sa gitna nito, ang kanyang pagkalalaki. Napatitig si Kian. Ito ay nakalawig dahil ng malambot, ngunit kahit sa pagiging relax nito, ang kapal at haba ay hindi maitatanggi. Isang dakilang pag-aari na nangangako ng kapangyarihan. Tila isang natutulog na hayop na handang gumising anumang oras. Ang balat doon ay makinis at walang bahid, at ang kanyang mga bayag ay nakalambigday ng perpekto sa ilalim nito. Ang buong tanawin ay perpektong proporsyonado sa kanyang matipunong katamain. Napalunok si Kian. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Nang tumalikod si Alejandro para humiga sa kama, ay isang bagong tanawin ng bumungad kay Kian. Ang kanyang likod ay malapad,
Ngulit ang kanyang puwet ay matigas at bilog. Isang perpektong kurba na hindi niya inaasahan sa isang lalaking kasing dominante nito. Pinagmasdan niya ang buong katawan nito, mula sa malapad na balikat pababa sa kanyang matitigas na binti. Isang lihim, hindi inaasahang pagkamangha ang gumapad sa kanyang sistema na nag-init sa kanyang pisngi. At kasabay ng pagkamanghang iyon, naramdaman niya ang isang pamilyar na pagtitig ng sariling pantalon. Isang biglang pagtitigas ng sarili niyang pag-aari. Agad niya itong napuno ng galit at pandidiri sa sarili. Sinubukan niyang itago ang ebidensya sa likod ng kanyang mga kamay. Ngunit huli na. Bago pa siya tuluyang tumalikod ay isang mapang-asaring ngiting sumilang sa labi ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaba mula sa namumulang mukha ni Kian patungo sa ibaba ng kanyang baywang, kung saan ang pagtitigas ng pantalon ni Kian ay hindi maitatanggi. "Tingnan mo nga naman," bulong ni Alejandro. Ang boses ay puno ng pangiuyak. "Ang katawan mo, mas mabilis pang sumuko kaysa sayo? Gusto mo pala ang nakikita mo." Lalong nag-init ang mukha ni Kian na parang sinampal. Ang kahiyaan ay mas matindi pa kaysa sa takot. "Hindi," mabilis niyang tanggi. Ang boses ay nanginginig. "Huwag kang magsinungaling," putol ni Alejandro. Nawala na ang ngiti at napalitan ng malamig na otoridad. "Pati yan." Tumango siya patungo sa pag-aari ni Kian. "Tandaan mo yan." Walang pakialam sa kahiyaang idulot niya, tumalikod na si Alejandro at humiga ng dapa sa kama. Ang kanyang makinis at matipunong likod ay nakalantad. "Masahe mo ako," utos niya, nang bahagyang muffled gangunan. Si Kian ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto, parang isang estatwa, hindi makagalaw sa kahiyan at pag-aasiwa. Ang hubad na katawan ng Don sa harap niya. Ang utos, ito ay masyadong... "Ano pang tinatayo mo dyan?" Inangat ni Alejandro ang kanyang ulo. Ang mga mata ay nanlilisik. "Simulan mo na." Dahan-dahan, tila naglalakad sa mga karayom, ay lumapit si Kian sa kama. Umupo siya sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Pinilit niyang ipatong ang kanyang mga palad sa balikat ni Alejandro. Ang balat nito ay mainit at matigas. Nagsimula siyang magmasahe. Ang kanyang mga galaw ay asiwa at mahina. "Mas malakas," utos ni Alejandro. Nagdagdag siya ng diin. Pinipilit niyang hindi isipin ang hubad at matipunong katawan sa ilalim ng kanyang mga kamay. Bawat haplos ay parang isang maliit na kamatayan. Naramdaman niya ang pagtiintid ng mga kalamnan sa balikat ni Alejandro. Ito ang unang pagkakataon niyang nahawakan ng Don sa ganitong paraan. Isang Don na nagmamay-ari niya ngayon. "Asiwang-asiwa ka," sabi ni Alejandro. Ang boses ay may halong panguuyak. Hindi siya tumalikod. "Wala kang karanasan dito." Hindi sumagot si Kian. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Isang tawa ang narinig mula kay Alejandro. "Dapat ka nang masanay." Lumingon ito ng bahagya. Ang isang mata ay sumisilip sa kanya sa unan. "Dahil ito pa lang ang simula, Kian. Ang katawan mo, ang mga kamay mo, akin yan. Gamitin mo ng maayos." Napapikit na lamang si Kian. Pinipigilan ng muling tulo ang mga luha. Ito na ang kanyang bagong buhay. Ito na ang kanyang hawla. Kinabukasan, nanginginig na tumayo si Kian. Ang hubad niyang katawan ay ramdam na ramdam ang lamig ng silid. Ang kanyang mga luma at maruming damit ay nakakalat pa rin sa sahig kung saan niya ito hinubad kagabi. Ngunit hindi niya ito pinansin. Naglakad siya na tila isang zombie patungo sa banyong itinuro ni Alejandro. Ang banyo ay gawa sa purong itim na marmol at salamin. Sa ibabaw ng counter, nakita niya ang isang bagong toothbrush at mamahaling sabon. Ngunit walang damit. Ang taning nakasabit sa pinto ay isang makapal at puting bathrobe. Naligo siya sa pinakamabilis na paraan. Ang mainit na tubig ay hindi sapat para hugasan ang dumi at kahihiyan na nararamdaman niya. Pinatay niya ang shower at nagalinlangan. Sa huli, kinuha niya ang bathrobe at ibinalot sa kanyang sarili. Ito ay masyadong malaki. Amoy mamahaling pabango ni Alejandro. Lumabas siya sa banyo. Ang kanyang buhok ay basa at tumutulo sa sahig. Si Alejandro ay nakatayo pa rin sa harap ng closet, nakasuot ng sarili niyang itim na silk robe, umiinom ng kape.
Sa ibabaw ng kama, may isang set ng mga damit na nakalatag. Isang simpleng itim na cashmere sweater at dark gray trousers. Napansin ni Alejandro ang kanyang paglabas. Isang mapang-asar na ngisi ang sumilay sa labi ng Don, habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. "Bagay sa iyong damit ko," sabi ni Alejandro. "Pero may mas maganda akong inihanda." Itinuro niya ang mga damit sa kama. "Halika dito, bibihisan kita." Ang puso ni Kian ay muling kumabog. Kaya ko na po." "Kian, halika dito." Putol ni Alejandro. Ang boses ay hindi na muling nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-uutos. Dahan-dahan lumapit si Kian. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Tumigil siya sa harap niyang Don. Inilapag ni Alejandro ang kanyang tasang kape. Dahan-dahan na parang ninanamnamang sandali, kinalas ni Alejandro ang pagkakatali ng bathrobe na suit ni Kian. Hinayaan niyang bumagsak ang robe sa sahig, muling inilalantad ang hubad na katawan ni Kian sa malamig na hangin ng umaga. Muling pinagmasdan ni Alejandro ang kanyang pag-aari. Ang kanyang mga mata ay tila mas nanunuri kaysa kagabi. Tinignan niya ang batak na hita ni Kian, ang maumbok nitong puwetan, at ang kanyang tingin ay bumaba sa kanyang pagkalalaki. Ang matabang pag-aari at malalaking bola nito, na ngayon ay kuluntoy dahil sa pinaghalong lamig at takot. Isang perpektong canvas. Bulong si Alejandro, mas para sa sarili niya. Kinuha niya ang cashmere sweater. "Itaas mo ang braso mo." Sumunod si Kian na parang isang manika. Naramdaman niya ang malambot na tela na dumudusod sa kanyang balat. Ang mga kamay ni Alejandro ay sinadyang dahan-dahan. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumadampi sa mga piklat ni Kian na nagpatindig sa kanyang balahibo. Sunod, kinuha ni Alejandro ang trousers. "Umupo ka." Umupo si Kian sa gilid ng kama. Personal sinangluhudan ng Don. Hinawakan niya ang kanyang mga paa at isa-isang isinuot ang pantalon sa kanyang mga binti. Ang mga daliri nito ay dumadampi sa kanyang mga hita pataas. Nang naitaas na ang pantalon, si Alejandro mismo ang nag-zipper nito at nagkabit ng butones. Ang kanyang mga kamay ay sadyang nananatili sa baywang ni Kian nang mas matagal kaysa kailangan. Walang, bulong si Kian, napansin ang kakakulangan. Walang briefs. Isang malamig na ngiti. "Hindi mo na kailangan nun," sabi ni Alejandro, tumatayo. "Akin ka. Ayoko nang may anumang sagabal." Tinignan siya ni Kian mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang kanyang obra maestra. Ang malambot at mamahaling damit ay isang matinding kabalintunaan sa hubad na kaluluwang nasa loob nito. "Ngayon," sabi ni Alejandro, tumalikod na para kumuha ng sarili niyang suit, "mukhang karapat-dapat ka na sa akin." Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Alejandro mula sa walk-in closet. Siya ay nakadamit na sa isang perpektong kulay abu na suit. Umiinom siya ng isa pang tasa ng kape habang nagbabasa ng balita sa isang tablet. "Umupo ka," sabi niya. Itinuro ang isang maliit na mesa sa may bintana kung saan may nakahandang almusal para sa dalawa. Sumunod si Kian. Umupo siya sa tapat niya. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandulang. Ang pagkain, mga croissants, prutas at itlog ay mukhang masarap, ngunit ang kanyang sikmura ay tila buol-buol. "May mga patakaran, Kian," sabi ni Alejandro. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang tablet. "Simple lang naman sila. At inaasahan kong susundin mo sila." Hindi umimik si Kian. Una, sa publiko, inangat niya ang kanyang tingin. Ang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. "Ako ay si Alejandro. O mahal. O kahit anong malambing na tawag na gusto mo. Ngunit sasambahin mo ako. Ang bawat tingin mo sa akin ay dapat puno ng pagmamahal. Ang bawat ngiti mo ay para sa akin. Naintindihan mo?" Tumango si Kian. Pangalawa, sa pribado, uminom siya ng kape. "Ako pa rin ang Sir o Don. Hindi mo ako titigigan sa mata maliban kung sinabi ko. Hindi ka magsasalita maliban kung tinanong ka. At higit sa lahat, wala kang anumang pag-aari. Ang telepono mo." Itinuro niya ang lumang telepono ni Kian na naiwan malapit sa kama. "Ay takin na. Ang lahat ng tawag at text ay dadaan muna sa akin." Nanlaki ang mata ni Kian.
Pero si Miguel, putol ni Alejandro, ay ligtas, basta sumusunod ka. Tatawagan mo siya mamaya sa harap ko, gamit ang bagong telepono mo. Sasabihin mo sa kanya na ikaw ay na-promote, nakasama mo ako, at masaya ka, walang ibang detalye. Pangatlo, ang hitsura mo. Ang Kian Alcantara na security guard ay patay na. Ang mga luma mong damit, ibinaba niya ang tablet. Ang mga basura mo kagabi ay pinasunog ko na. Ang kanyang puso ay tila huminto. Ang iilang damit na meron siya, ang tanging natitira sa kanyang dating buhay. Mula ngayon, tumayo si Alejandro. Magsusuot ka lang ng mga damit na pinili ko. Aayusan kita. Magmumukha kang karapat-dapat na pag-aari ng isang Velasco. Hindi ka na isang security guard. Ikaw ang aking asawa. Nilapitan niya si Kian na nanatiling nakaupo, hindi makagalaw. Hinawakan niya ang kanyang baba, pinilit siyang tumingala. Ito ang iyong bagong buhay, Kian. Ang isang gintong hawla, bulong niya. Ang pagkain ay masarap. Ang mga damit ay mamahalin. Ang kama ay malambot. Ang kapalit, ang lahat sa iyo. Bumitaw siya sa pagkakahawak. Kumain ka na. Aalis tayo sa loob ng isang oras. Saan po tayo pupunta? Naglakas loob si Kian na magtanong. Humarap si Alejandro mula sa pinto. Isang malamig na kalkuladong ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Ipinapakikilala ang aking bagong asawa, syempre. May board meeting ako. At uupo ka sa tabi ko. Kailangan na nating simulan ang pag-arte mo. Tumalikod na si Alejandro at lumabas sa silid. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay marahang nawawala sa marmol na pasilyo. Naiwan si Kian na nakatitik sa mamahaling pagkain na hindi niya kayang kainin. Ang kanyang unang araw sa gintong hawla ay nagsimula na. At ang unang pagsubok ng kanyang pag-aarte ay ngayon na. Sa labas ng silid, tumigil si Alejandro sa tapat ng elevator, naghihintay sa pagbukas ng pinto. Ang malamig at kalkuladong maskara na ipinakita niya kay Kian ay bahagyang nawala nang siya ay nag-iisa. Inayos niya ang kanyang kurbata, isang halos hindi mahahalata, mabilis na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ang lahat man ito, ang pagbabanta, ang pagkontrol, ang kalupitan, ay isang perpektong dula. Kundi sa ilalim ng lahat ng iyon, ang dahilan kung bakit niya pinili si Kian mula sa daan-daang empleyado ay mas malalim. Hindi lang ito dahil sa utang ni Miguel. Iyon ay isang oportunidad lamang. Ang totoo, sa kabila ng lahat ng iyon, sadyang may lihim na pagtangi si Alejandro kay Kian. Isang bagay na naramdaman niya sa unang sandali pa lang na nakita niya ang mga mata nitong puno ng tapang at kalungkutan sa isang security briefing ilang linggo pa bago mangyari ang lahat. Gusto na niyang angkinin si Kian ng tuluyan, kagabi pa, sa kama, sa bawat paraan na maiisip niya. Ngulit may pumipigil sa kanya. Kahit na ginawa niya ang lahat para sirain ang pagkatao nito, kahit na pinilit siyang sa mga nakakahiyang sitwasyon tulad ng masahe at pagbibihis, ang mismong dahilan kung bakit niya ito nagustuhan ay ang siyang pumipigil sa kanya. Ang dignidad at tapang na nakita niya kay Kian noon. Sa kabila ng lahat ng laro at kalupitan, may natitirang respeto si Alejandro para sa lalaking pilit niyang winawasak. Ang blackmail, iyon lang ang tanging paraan na alam niya para makuha at ikulong ang lalaking hindi niya maabot sa normal na paraan. At sa mayon, ang pag-aari sa kanya sa pangalan ay ang tanging niyang kayang gawin. At ngayon, papasok na si Kian sa unang pagsubok ng kanyang bagong buhay, ang board meeting. Kakayanin kaya niyang gampanan ang papel bilang mapagmahal na asawa sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya ni Alejandro? O ito na ba ang simula ng kanyang tuluyang pagkasira? Ano sa tingin ninyo ang mangyayari? Kung nagustuhan ninyo ang nobelang ito at gusto ninyo pang malaman ang kasunod sa part 2, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at mag-iwan ng comment sa ibaba.
Ang suporta ninyo ang magdidesisyon kung itutuloy pa natin ang mapang-ahas na kwento ni Kian at Alejandro. Ang pagitan mula sa penthouse patungo sa Velasco Tower ay dapat ay maikli lamang. Ngunit para kay Kian, ang biyahe sa loob ng marangyang itim na kotse ay parang isang walang hanggang paglalakbay sa impyerno. Nakaupo siya sa malambot na leather seat, ang katawan ay naninigas. Ang suot niyang cashmere sweater ay malambot sa kanyang balat, ngunit ang kawalan ng panloob na damit sa ilalim ng trousers ay isang palagian, nakakahiyawang paalala ng kanyang bagong katayuan. Bawat galaw ng kotse ay nagdudulot ng bahagyang kiskisan ng tela sa kanyang hita na nagpapadala ng hindi gustong sensasyon sa kanyang katawan. Sa buong biyahe, si Don Alejandro ay nasa tabi niya, ngunit tila milya-milya ang layo. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa isang tablet. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype. Ang kanyang muka ay seryoso at nakatuon sa negosyo. Hindi siya nito tinitignan. Hindi siya nito kinakausap. Para siyang isang bagahe na kailangang dalhin. Isang mamahaling aso na isasama sa isang palabas. Para kay Kian, ang katahimikang ito ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ito ay ang katahimikan ng kawalang halaga. Nang malapit na sila, biglang nagsalita si Alejandro. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng salamin ng bintana. Hindi pa rin siya tumitingin. Pagbaba natin, ani niya. Lahat ng matay nasa atin. Ang mga dating katrabaho mo ay nandoon. Ang mga empleyado ko. Ang mga karibal ko. Sa wakas, ibinaba niya ang tablet at tumingin kay Kian. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit ang utos ay malinaw. "Ngumiti ka," sabi niya. "Hawakan mo ang braso ko. Tumingin ka sa akin na parang ako ang araw at buwan mo. Na parang ang bawat hininga ko ay ang tanging hangin na kailangan mo." Lumapit ang kanyang mukha. Ang kanyang hininga ay amoy kape at kapangyarihan. At higit sa lahat, Kian, huwag na huwag kang magsasalita maliban kung kinausap ka. Ang taning gusto kong marinig mula sa iyo ay pagsang-ayon at pagmamahal. Huwag mo akong ipapahiya. Bago pa makatanggo si Kian, naramdaman niya ang biglaang dagma ni Alejandro sa kanyang pagitan ng hita. Ang mga daliri nito ay malakas na pumisil sa kanyang mga bola. Napasinghap siya sa gulat. Ang init ng palad ng Don ay ramdam na ramdam niya sa manipis na tela ng trousers. Agad niyang naalala, wala siyang suot na briefs. Ito ay isang tahimik na babala, isang maruming paalala kung sino ang may kontrol, at isang utos na iwasan niyang maggalit ang kanyang alaga habang sila ay nasa publiko. Sa parehong iglap, tumigil ang kotse. Isang bodyguard ang mabilis na nagbukas ng pinto ni Alejandro. Bumaba ang Don, umayos sa kanyang suit, at lumingon, inilahad ang kanyang kamay kay Kian. Isang perpektong pagganap ng isang maginoo. Nanginginig na tinanggap ni Kian ang kamay. Sa panandaling nagdikit ang kanilang balat, ang mukha ni Alejandro ay nagbago. Isang mainit, mapagmahal na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Inalaya ni Kian palabas sa kotse. Ang lobby ng Velasco Tower ay masikip. Ang mga empleyado ay nagmamadaling pabalik-balik. Ngulit ang lahat ay tila huminto nang makita sila. Ang mga bulong-bulong ay nagsimula agad na parang isang kumpul ng mga bubuyog. At nandoon nga sila, ang mga dati niyang kasamang mga gwardya. Si Leo, si Ben, si Marco, ang mga gwardyang kasabay niyang nagrereklamo sa baba ng sweldo, ang mga kasabay niyang kumain ng instant noodles sa pantry. Nakatayo sila malapit sa security desk, ang kanilang mga bibig ay literal na nakanganga. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito. Nakikita nila si Kian Alcantara, ang tahimik, ang galit sa mundo, ang laging kulang sa pera, na ngayon ay nakasuot ng damit na nagkakahalaga ng kanilang 6 na buwang sweldo, nakakapit sa braso ng pinakamakapangyarihang tao sa buong syudad. Naramdaman ni Kian na umakyat ang dugo sa kanyang mukha. Isang matinding kahihiyan ang bumalot sa kanya, mas masalapat eno sa takot. Gusto niyang magtago, gusto niyang bitawan ng braso ni Alejandro at tumakbo.
Ngumit naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ng Don sa kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang palad, isang tahimik na babala, ngumiti. Pinilit ni Kian na iangat ang kanyang mga labi. Sa kabila ng panginginig, ang pagkakurba ng kanyang mga labi ay naglabas ng isang natural na kagwapuhan, isang bagay na malungkot, ngulit kaakit-akit, na hindi nakalagpas sa mapanuring tingin ni Alejandro. Lalo itong pinatigas ng posisibong ngiti ng Don. Yumuko si Kian ng bahagya kay Alejandro na tila may ibinubulong na matamis, isang kilos na alam niyang nakikita ng lahat. Mahal, bulong niya. Ang salita ay parang lason sa kanyang dila. Ang ngiti ni Alejandro ay lalong lumawak. Ginantimpala na nito si Kian ng isang halik sa noo. Isang malamig, tuyong pagdampi na nagpatindig sa kanyang balahibo. Ngunit para sa lahat ay ito ay larawang ng purong pagmamahalan. Inilagay ni Alejandro ang kanyang kabilang kamay sa ibabaw ng bahagi ng likod ni Kian. Isang kilos ng posisyon na nagpaguho na sa natitirang lakas ng kanyang mga tuhod. Diretso lang. Bulong ni Don, ang kanyang mapagmahal ng ngiti ay hindi nawawala. Naglakad sila patungo sa pribadong elevator. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Nararamdaman ni Kian ang daan-daang mata na nakatuon sa kanila. Bawat isa ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nang makapasok sila sa elevator at nagsara ang pinto, ang katahimikan ay nakakabingi. Sa isang iglap, ang maskara ni Alejandro ay bumagsak. Binitawan niya ang kamay ni Kian na parang basang-basahan. Ang kanyang mapagmahal na kamay ay umalis sa likod ni Kian. Lumayo siya, tumayo sa kabilang sulok ng elevator at inayos ang kanyang kurbata. Tinitignan niya ang sariling refleksyon sa makintab na dingding. Magaling, sabi ni Alejandro. Ang boses ay kasing lamig ng bakal, nakatingin pa rin sa kanyang sarili. Ang iyong mga dating kaibigan? Hindi sila makapaniwala. Perpekto. Huminga si Kian ng malalim, pinipigilan ng panginginig ng kanyang mga kamay. Sumandal siya sa dingding para sa suporta. Pero kulang pa. Ang iyong mga mata, masyadong takot, masyadong walang iba. Gusto ko, pag tinignan ho nakikita nilang handa kang mamatay para sa akin. Lumapit siya. Huwag mo akong ipapahiya sa harap ng board. Nagulat si Kian. Nang sumagot si Kian, kahit na ang boses niya ay halatang nanginginig at puno ng kaba. Ako asawa mo ho, di ba? Kung gusto mong maging mapaniwala ang larong ito, dapat siguro may pareho ka ring pagtingin. Konting lambing, di ba, Alejandro? Ang paggamit ni Kian sa pangalan niya ay isang matapang at desperadong galaw. Natigilan si Alejandro sa loob ng isang segundo. Isang malamig, mapanagib na ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang pisig ni Kian, mahigpit. Matapang, gusto mong makita ang lambing ko? Sige, umarte ka ng maayos at baka ibigay ko sa iyo. Bumukas ang pinto ng elevator sa pinakamataas na palapag. Ang hangin dito ay tila mas manipis, mas mabigat. Ang mahabang pasilyo ay nagtatapos sa dalawang malalaking pinto na gawa sa mahagoni. Binuksan ito ng dalawang gwardya at bumungad sa kanila ang boardroom. Ito ay isang mahabang silid na may isang malaking mesa sa gitna. 12 tao, mga matatandang lalaki at ilang babaeng may matatalim na tingin na parang mga pating na nakasuit, ay nakaupo sa paligid. Sa pagpasok nila, ang lahat ng usapan ay huminto. Isang nakakabinging katahimikan. Alejandro, isang matandang lalaki sa kabilang dulo ng mesa. Ang buhok ay puti na. Ang mukha ay puno ng linya ng kapangyarihan. Hindi pa rin siya tumitingin. Huli ka. Ang ngiti ni Alejandro ay bumalik. Mas malapad at mas mapanagib kaysa kanina. Ang kanyang kamay ay muling humawak sa baywang ni Kian. Hinihila itong palapit. Don Ricardo. Bati ni Alejandro. Ang boses ay malambing ngunit may bakal sa ilalim. Huminghi ng isang paumanhing kami. May kaunting paghahandaan lang kami ginawa para sa espesyal na day na ito. Naglakad si Alejandro patungo sa dulo ng mesa, sa upuang nakalaan para sa kanya. Hila-hila si Kian.
Nais kong ipakilala sa inyong lahat ang aking inspirasyon, ang aking lakas, ang aking asawa si Kian Velasco. Kung ang katahimikan kanina ay nakakabingi, ang katahimikan ngayon ay nakamamatay. Ang lahat ng mga pating ay natigilan. Ang kanilang mga mata ay lumipat mula kay Alejandro patungo kay Kian. Tinitingkan siya mula ulo hanggang paa na may pinaghalong pagkamuhi at pagtataka. Si Don Ricardo, ang matandang lalaki, ang unang nakabawi. Isang tuyo, mapang-asar na tawa ang kumawala sa kanya. Isang biro ba ito, Alejandro? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanliliit, nakatitig kay Kian na parang basura. Sino ito? Ang paraan ng pagkasabi niya ng ito ay nagparamdam kay Kian na mas mababa pa siya sa isang hayop. Hindi ba't ito ang bagong gwardya sa labi? Ang hangin ay lalong tumindi. Naramdaman ni Kian ang paghigpit ng hawak ni Alejandro sa kanyang baywang. Halos masakit na. Ito na yon, ang pagsubok. Naramdaman ni Kian na umalis ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Gusto niyang matunaw. Gusto niyang mawala. Pero naalala niya si Miguel, ang video, ang tanikala sa kanyang leeg. Bago pa man makasagot si Kian, tumawa si Alejandro. Isang malakas, masaya at kaakit-akit na tawa na pumuno sa silid at nagpatigil sa lahat. Lumingon siya kay Kian at sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay nagbago. Puno ng huwad na pagsamba. Hinaplos niya ang pingi ni Kian. Siya nga, Tio Ricardo, sabi ni Alejandro, ang boses ay puno ng pagmamahal. Hindi ba't parang isang pelikula? Pag-ibig sa unang tingin. Nakita ko siya sa labi isang araw at alam ko na siya ang para sa akin. Lumingon si Alejandro kay Kian. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi, "Ngayon na, umarte ka." Huminga siya ng malalim si Kian, pinipigilan ang kanyang panginginig. Inangat niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kamay ni Alejandro na nasa kanyang pingi. Sumandal siya sa haplos nito. Pinilit niya ang isang ngiti, isang maliit, mahiyain ngunit matamis na ngiti. Lumingon siya sa board. Masaya po akong makakilala kayong lahat. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit isinandal niya ito sa hiya ng isang bagong kasal. Pagkatapos, ginawa niya ang pinakamahirap na bagay. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Alejandro, sinubukan niyang ibuhos ang lahat ng emosyon na wala siya. Pagsamba, pasasalamat, pag-ibig. "Mahal," bulong niya sa aplang na marinig ng mesa. Ang epekto ay agaran. Ang ekspresyon ni Don Ricardo ay naging maasim. Ang ibang mga membro ng board ay tila hindi malaman ang gagawin sa hayagang pagpapakita ng pagmamahal. Ang atake ni Ricardo ay napigilan. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Alejandro. Isang mabilis na halik ay ibinigay niya sa labi ni Kian. "Umupo ka, mahal ko," sabi niya. Hinila niya ang upuan sa kanyang tabi, ang upuan na kasing importante kung sa kanya, at pinaupo si Kian. "Ngayon," sabi ni Alejandro, ang boses ay bumalik sa pagiging Don. Ang lahat ng lambing ay nawala, napalitan ng otoridad. Umupo siya sa dulo ng mesa. Sa ating ahenda, ang mga ruta sa pantalan. Don Ricardo, ang iyong mga numero ay tila... Ang pulong ay nagsimula.
At sa loob ng 3 mahabang oras, nakaupo si Kian doon. Hindi niya inaintindihan ni ang isang salita. Milyon-milyong dolyar, mga teritoryo, mga kasunduan, mga bantana nakatago sa ilalim ng magagalang na salita. Siya ay nakaupo lamang. Isang perpektong porselanang manika, isang magandang tropeyo. Bawat 10 minuto, titingin si Alejandro kay Kian at ngingiti. At sa bawat isang yon, kailangan niyang ibalik ang ngiti na may kasamang pagmamahal. Bawat minuto ay isang pagpapahirap. Naramdaman niya ang unti-unting pagguguho ng kanyang pagkatao na parang buhangin na tinatangay ng hangin hanggang sa wala nang natira kundi isang guhang kabibi. Pagkatapos matapos ang pulong ay halatang nanalo si Alejandro. Nakuha niya ang kanyang kasunduan, ang kanyang estabilidad ay napatunayan na. Habang palabas ang mga miyembro ng board, gayunman si Don Ricardo, ay lumapit upang mag-alok ng kanilang pilit na pagbate. Congratulations, Don! O, isang magandang sorpresa, Ginoong Velasco. Pinilit ni Kian ang kanyang mga huling ngiti. Ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay nangangamalid na. Nang wakas makarating sila sa pribadong elevator at nagsara ang mga pintuan, hindi niya nakaya. Bumagsak ang kanyang ngiti. Napasandal siya sa dingding. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod. Napapikit siya, sumusubok huminga. Inayos ni Alejandro ang kanyang kurbata. Tinitingnan niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Hindi na masama, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang pakialam. Nakatingin pa rin sa sarili. Para sa isang baguhan, ang iyong akting ay kailangan pa ng maraming ensayo. Nang wakas ay lumingon si Kian. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng yelo, pinupunit ang natitirang dignidad ni Kian. Dahil mamayang gabi, sabi niya, ang tunay na pagsubok. Umikli ang kabag ni Kian. Anong mihapunan? Isang formal na salusalo, kasama ang mga pununo ng ibang pamilya. Naroon si Don Ricardo at ang kanyang mga alyado. At doon, Kian, lumipat siya. Ang kanyang mukha ay isang anino sa dilim ng elevator. Bawal na bawal kang magkamali. Ang pintuan ng elevator ay bumukas. Nagbubunyag ng maliwanag na labi. Sa isang iglap, ang kamay ni Alejandro ay bumalik sa baywang ni Kian. Ang kanyang maskara ng mapagmahal na asawa ay naibalik na rin. Kailangan ni Kian na muling buhatin ang kanyang sarili, muling ipilit ang kanyang sariling maskara. Patatunghap na silang muling lalakad, isang perpektong larawan ng kasinungalingan. Ang tensyon sa mesa ay halos nahihiwa na ng kutsilyo. Ang sinasabi ko, sabi ni Ricardo, sumandal sa kanyang upuan, ay kailangan mong patunayan ang iyong katatagan. Ang asawa ay sumasalamin sa Don, at ang nakikita ko, ang kanyang mga mata ay tinitigan si Kian na may paghamak, ay isang magandang palamuti, madaling masira. Hindi mo alam kung gaano katibay ang pag-aari ko, tiyo. Sagot ni Alejandro, ang bawat salita ay may diin. Patunayan mo. Hamon ni Ricardo. Ang lahat ay naghihintay. Alam ni Kian na ito ang rurok ng gabi. Isang maling galaw lang at ang lahat ay babagsak, pati na ang buhay ni Miguel. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, kinuha ni Alejandro ang kanyang baso ng syampanya at dahan-dahan, ibinuhos niya ito. Hindi sa mesa, hindi kay Ricardo. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Kian. Ang malamig na alak ay bumuhos sa kanyang inayos na buhok, tumuno sa kanyang mukha, pumasok sa kanyang mga mata at dumaloy pababa sa kanyang leeg, binabasa ang mamahaling silk shirt. Ang biglaang lamig ay halos magpatalon sa kanya sa gulat. Ang buong silid ay huminto. Ang musika ay tila humina. Ang mga bulungan ay namatay. Si Kian ay nanatiling hindi gumagalaw na parang isang statuang yelo. Ang syampanya ay tumutulo sa kanyang baba, bumabagsak sa kanyang kamay na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang hita. "Oops!" sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay walang bakas ng paghihingi ng tawad. Tumingin siya kay Pian. Ang kanyang mga mata ay malamig. "Napakalampak ko naman. Mahal,
Ayos ka lang ba? Ang kahihiyan ay bumaha sa sistema ni Kian. Mas malamig pa kesa sa champanya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang manampal, gusto niyang tumakbo. Ngunit nakita ni Kian ang tingin ni Don Ricardo. Isang tingin ng paghihintay, isang tingin ng tagumpay. Madaling masira. Sa ilalim ng kahihiyan ay may ibang sumilay. Isang pagod sa laging pagiging talunan. Tila sanay na si Kian sa pagkakahiya ng makailang beses at sa pagkakataong ito, isang mapangahas na idea ang pumasok sa isip niya. Pinunasan ni Kian ang champanya sa kanyang mga mata gamit ang nanginginig na daliri. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang tingin. Hindi kay Ricardo, kundi kay Alejandro. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpakita ng takot, kundi isang blanko, halos mapanganib na kalmo. Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na dumakma sa mamahaling kwelyo ng suit ni Alejandro. Sa isang marahas na hila, inilapit niya ang gulat na mukha ni Don sa kanya. Kung ipapatikim mo rin lang, siguraduhin mong masasarapan ka. At hinalikan niya ito. Hindi ito isang mabilis o matamis na halik. Ito ay isang marahas na bukas bibig na halik. Ipinasok ni Kian ang kanyang dila sa bibig ni Alejandro. Agresibong ipinapalasap dito ang lasa ng champanya na tumulo mula sa kanyang muka. Ang buong silid ay natigilan. Ang mga kubyertos ay bumagsak. Ang mga asawa ng Don ay napasinghap. Si Don Ricardo, sa unang pagkakataon, ay natanggalan ng nginsi. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong pagkabugla. Si Alejandro mismo ay gulat na gulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang palamuti ay hindi lang hindi nasira. Ito ay lumalaban sa pinakamaискandalosong paraan. Ngulit sa loob ng isang segundo, ang gulat niya ay napalitan ng isang madilim na paghanga. Ito ang laro at ang kanyang asawa ay marunong maglaro. Agad niyang sinagot ang halik. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa basang buhok ni Kian. Diniinan pa ang halik, ginawang mas malalim, mas possessive bago bumitaw. Pareho silang hinihingal. Isang hila ng laway na may halong champanya ay kumonekta sa kanilang labi. Dinilaan ni Alejandro ang kanyang sariling labi. Isang mapaglarong nginsi ay sumilay sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Don Ricardo pagkatapos sa buhong mesa. Pasensya na, sabi ni Alejandro. Ang boses ay magaspang. Ang alak na inahain natin ngayong gabi, tila napakasarap. Ang mukha ni Don Ricardo ay nag-iba. Ang kanyang inaasahang pagsabog ay hindi nangyari. Isang matagumpay na nginsi ay muli sumilay sa labi ni Alejandro. Pasensya ka na, tiyo, sabi ni Alejandro. Tila ang aking asawa ay kasing tatag ko. Tumingin si Alejandro sa paligid ng mesa. Ang kasunduan sa pantalan, pumapayag ako sa 30%, pero ang Velasco ang mamahala sa seguridad. Pinal. Ang gabi ay tapos na. Nanalo si Alejandro at ang kanyang asawa ang ginamit niyang sandata. Ang pag-uwi ay muli na namang tahimik. Ngulit para sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay iba. Si Kian ay nakaupo sa kabilang dulo ng kotse, nanginginig pa rin sa lamig ng basang damit at sa kahihiyan. Tila pagod na ang kaluluwa ni Kian sa sunod-sunod na pagpapahiya. Ang kahihiyan ay napalitan ng isang malalim na pagod at bago pa niya namalayan, ang mga tahimik na luha ay naging isang pigil na haghulgol. Nakatingin lang siya sa bintana, ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi na dahil sa lamig, kundi sa bigat ng kanyang sitwasyon. Nakita ni Alejandro ang refleksyon ni Kian sa bintana. Ang isang bagay na loob niya ay tila nasaktan. Ang isang bahagyang pagkirot ng konsensya. Gusto niyang abutin ito, aliwin, patahanin, ngunit pinigilan niya ang sarili niya. Ang pagiging Don, ang kanyang pagkukunwari ay hindi pwedeng masira. Hindi nagsalita si Alejandro hanggang sa nakapasok sila sa penthouse at nagsara ang pintuan ng elevator. Sa isang iglap, ang malamig na Don ay nawala. Isang marahas na puwersa ang humablat kay Kian at inisamdal ito sa pader ng elevator. Ang mga mata ni Alejandro ay nag-aapoy sa isang emosyong hindi pa nakikita ni Kian dati. Isang halong galit, paghanga, at isang bagay na mas madilim. Magaling. Isang napakagaling na pag-arte. Asawa ko.
Bulong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay magaspang. Ipinahiya mo si Ricardo. Ginamit mo ang sarili mong kahihiyan para manalo. Napakatalino. Bumukas ang pintuan ng elevator, diretso sa penthouse. Binuhat ni Alejandro si Kian na walang timbang at ibinagsak ito sa malaking sofa sa salas. Ano? Nanginginig si Kian. Sinusubukang takpan ang kanyang nahubaran dibdib. Gabi ng mga paing. Tama. Ngayon, oras na para pakainin ang pinakamalaking paing sa kanilang lahat. Tinanggal niya ang kanyang suit jacket. Ang kanyang tingin ay tila hinuhubaran ang natitirang damit ni Kian. Ang sabi mo, lumuhod si Alejandro sa harap ni Kian na nakaupo sa sofa. Isang malamig na mapanganib na nginse ay sumilay sa kanyang muka. Oras para sa lambing. Kian, oras na para bayaran ng utang ng kapatid mo. Ang mga salita ni Alejandro ay nakabitin sa hangin, kasing bigat ng katahimikan sa penthouse. Oras na para sa lambing, Kian. Oras na para bayaran ng utang ng kapatid mo, ang unang pagbabayad. Nakatayo si Alejandro sa gitna ng sala, tinatanggal ang kanyang mamahaling relo. Ang mga mata ay nakatuon kay Kian na parang isang hayop na handang dumakma. Ang kanyang suit jacket at kurbata ay nakakalat na sa sahig. Si Kian naman ay nanatiling nakaupo sa sopa. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Ang dibdib ay hubad at nakalantad dahil sa punit na silk shirt. Ang natitirang tela ay basa pa rin at nanlalamig sa kanyang balat. Ito na ang katapusan ng kanyang pagpapanggap. Ito na ang gabi kung saan ang lahat ng kahihiyan ay magiging pisikal. Ito na ang bayad. Lumuhod si Alejandro sa harap ni Kian, tulad ng ginawa nito sa elevator. Nguit sa pagkakataong ito, walang pag-arte. Ang kanyang mga mata ay madilim, halos itim sa pagnanasa at kapangyarihan. Ang galing mo kanina, bulong niya. Ang boses ay magaspang. Ang tapang mong halikan ako sa harap nilang lahat. Ang tapang mong ipahiya ako. Ginamit mo ko, sagot ni Kian. Ang boses ay halos paos. Ang luha na pinigilan niya sa kotse ay muling nagbabanta. Tulad ng sabi mo, sandata, palamuti. Isang palamuti na may ngipin, sabi ni Alejandro. Hinawakan niya ang baba ni Kian, ngunit sa pagkakataong ito, iniwas ni Kian ang kanyang mukha. Isang simpleng kilos, ngunit isang pagsuway. Natigilan si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Hawak kita, Kian. Ang kapatid mo, ang buhay mo. Huwag mong kalilimutan yan. Hindi ko kinalilimutan, sagot ni Kian. At sa wakas, tumingin siya sa mga mata ng Don. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot. Ang nakita ni Alejandro ay isang bagay na mas mapanganib. Isang malalim, nagyeyelong pagod. Isang pagod na wala nang pakialam sa mga banta. Sabi mo, lambing, sabi ni Kian. Ang bawat salita ay mabigat sa sarkasmo. Ito ba yun? Ang pagkuha sa'yo ng unang pagbabayad? Ito ba ang lambing ay pinangako mo sa boardroom? Kasi kung oo, wala kayong pinagkaiba kay Don Ricardo. Pareho lang kayo. Kumukuha kayo ng mga bagay na hindi sa inyo dahil lang kaya ninyo. Ang mga salita ay tumama kay Alejandro na parang sampal. Mas malakas pa kaysa sa ginawang paghalik ni Kian sa kanya. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng pagnanasa at galit ay biglang nagpakita ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Kian. Pagkalito. Pagkasugat. Tumahimik ka, utos niya. Ngumit ang kanyang boses ay nawalan ng otoridad. Bakit? Hamon ni Kian. Dahil totoo? Sige na, kunin mo na ang bayad. Gawin mo na. Pinikit niya ang kanyang mga mata, inihanda ang sarili.
Gawin mo, Don Alejandro. Kunin mo ang katawan ko. Pero tandaan mo, kailanman hinding-hindi mo makukuha ang paggalang ko. Dahil ang nakikita ko sa harap ko, hindi isang Don. Isa lang desperadong lalaki. Ang katahimikan ay sumabog sa silid. Inaasahan ni Kian na isang sampal, isang sigaw, isang marahas na atake. Ang narinig niya ay isang basag na buntong hininga. Idininat ni Kian ang kanyang mga mata. Ang Don ay hindi nagalit. Si Alejandro ay nakaluhod pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagnanasa. Ang ito ay puno ng sakit. Ang maskara ng Don ay nabasag. Tama ka, bulong ni Alejandro. Ang boses ay basag. Desperado. Ito ang unang pagkakataong narinig ni Kian, ang tunay na boses nito. Lahat sila, sabi ni Alejandro. Ang tingin niya ay nawala. Tila nakatingin sa isang malayong lugar. Ang mga tiyo ko, si Ricardo, lumaki akong napapanood sila. Ang kapangyarihan ay hindi hinihingi. Kinukuha ito. Ang lahat ng bagay ay transaksyon. Pera, teritoryo, tao. Tumingin siya kay Kian at sa pagkakataong ito, ang nakita ni Kian ay hindi ang Don, kundi ang lalaking nakakulong narito. Hindi ko alam kung paano humingi. Ano? Ang utang ni Miguel. Umiling si Alejandro. Tila nahihiya sa sarili. Malaki, oo. Mapanganib. Pero kaya kong burahin yon sa isang pitik lang. Hindi yon ang dahilan. Kung hindi yon, bakit? Tanong ni Kian. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog sa ibang dahilan. Dahil sa'yo, pag-amin ni Alejandro. Ang unang araw na nakita kita, sa security briefing, lahat sila yumuyuko, nanginginig. Pero ikaw, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tinignan mo ako na parang tao lang, na parang isa lang akong regular na istorbo sa araw mo. Kinasuklaman ko yun at hinanap-hanap ko. Lahat ng ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa mamahaling penthouse. Ang pag-blackmail, ang kasal, ang pagpapahiya. Ito lang ang tanging paraan na alam ko para itali ka sa akin. Isang tanikalang bakal na hindi mo kayang putulin. Dahil kung hiningi ko, kung sinabi kong, Kian, gusto kita, tatakbo ka lang. At hindi ko kaya yon. Natigilan si Kian. Ang buong pundasyon ng kanyang pagkamuhi ay gumuho. Ang lahat ng kahihiyan, ang takot, ang pag-arte ay hindi dahil sa utang. Ito ay isang baluktot, desperadong panliligaw. Gusto mo ko? Halos pabulong na tanong ni Kian. Gusto. Tumawa si Alejandro, isang tawang walang saya. Mula ng araw na yon, wala na akong ibang inisip. Obsesyon na to, Kian. At ang nakita ko ngayong gabi, ang tapang mo kay Ricardo, ang paraan ng paghalik mo sa akin, mas lalo lang lumala. Bumaba ang tingin ni Alejandro sa kanyang mga kamay. Pero tama ka. Ginawa kitang isang bagay na babayaran. Ginawa kitang palamuti. At ngayon, nasira ko na ang tanging bagay na hinahangaan ko sa'yo. Ang pagiging malaya mo. Tumayo si Alejandro at tumalikod. Naglakad siya palayo, patungo sa bintana. Ibinibigay kay Kian ang kanyang likod. Isang kilos ng pagsuko. Ligtas na si Miguel, sabi ni Alejandro. Ang boses ay pagod. Burado na ang utang. Ang kontrata, itapon mo na. Pwede ka nang umalis. Si Kian ay naiwan nakaupo sa sofa. Ang kanyang isip ay umiikot. Kalayaan. Ang salitang hinahangad niya. Ang salitang ipinaglaban niya. Ngayon ibibigay na sa kanya. At bakit parang
Ayaw niya. Tiningnan niya ang likod ni Alejandro. Ang malapad na balikat na kanina lang ay puno ng banta, ngayon ay mukhang pasan ang buong mundo. Ang pinakamakapangyarihang tao sa siyudad ay kakatapos lang isuko ang kanyang sarili, emosyonal. Ito ang debosyon, hindi ang marahas na pag-angkin, kundi ang masakit na pagbitaw. Dahan-dahan, tumayo si Kian. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit sa ibang dahilan. Naglakad siya palapit sa Don. Bawat hakbang ay isang desisyon. Tumigil siya sa mismong likuran ni Alejandro. Mapakalapit. Kaya niyang amuyin ang pabango nito, ang champagne, ang pawis mula sa tensyon. Kung umalis ako ngayon, ano ang mangyayari sa iyo? Hindi lumingon si Alejandro. Si Ricardo, gagamitin niya ito laban sa akin. Sasabihin niyang iniwan ako ng asawa ko. Gagamitin niya ang kahinaan ko para kunin ang lahat. Lahat ng ito dahil sa isang pekeng kasal? Lahat ng ito. Lumingon si Alejandro, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Kian. Kalungkutan. Ang salita ay tumama kay Kian. Pag-ibig. Tinignan niya ang lalaki sa harap niya. Ang Don na nag-blackmail sa kanya. Ang lalaking dumila sa mga peklat niya. Ang lalaking nagbuhos ng alak sa kanya. At ang lalaking handang bitawan siya para sa kanyang kalayaan. Ibinigay ni Kian ang kanyang pagkakataon. Inangat niya ang kanyang kamay, hindi na nanginginig, at handal sa sumuntok o manulak, hinaplos niya ang pisngi ni Alejandro. Ang balat nito ay magaspang sa simula ng balbas at mainit. Sabi mo, gusto mo ko, bulong ni Kian. Napapikit si Alejandro sa haplos, parang isang taong uhaw na nakatikim ng tubig. Higit pa sa buhay ko. Kung gayon, sabi ni Kian, ipakita mo. Hindi na nag-alinlamang si Kian. Hinila niya ang ulo ni Alejandro pababa at siya ang unang humalik. Ang halik na ito ay hindi na tulad ng kanina. Hindi na ito marahas, hindi na ito isang laro, hindi na ito paghihigante. Ito ay malalim, mabagal, at puno ng isang bagay na matagal nang nawawala sa kanilang dalawa, pag-asa. Ang mga kamay ni Alejandro ay yumakap sa baywang ni Kian, hindi na para mangangkin, kundi para humawak, na parang si Kian lang ang tanging bagay na pumipigil sa kanyang pagbagsak. Ang halik ay naging mas desperado, mas mainit. Kian, bulong ni Alejandro sa pagitan ng mga halik. Hindi ko na alam pa kung paano. Hindi ko na alam paano maging malambing. Turuan mo ko. Sagot ni Kian bago muling humalik. Dahan-dahan, binuhat ni Alejandro si Kian. Ngumlit sa pagkakataong ito, hindi niya ito ibinagsak. Dinala niya ito sa silid ng tulugan, parang isang mahalagang bagay. Maingat niyang itong ibinaba sa malambot na kama. Ang mga damit ay natanggal, ngulit hindi sa paraang marahas. Ang bawat pagtanggal ng tela ay tila isang pagsamba. Hinubad ni Alejandro ang punit na shirt ni Kian, ang trousers at ang kinasusuklamang jockstrap. At bawat peklat na nalantad, sa pagkakataong ito ay kanyang hinalikan. Isang paghingi ng tawad sa bawat sakit na idinulot niya. Si Kian naman ay hinubad ang mamahaling damit ni Alejandro hindi bilang paghihigante, kundi bilang pagtanggap. Hanggang sa sila ay hubad na pareho, nakaharap sa isa't isa, ang taming ilaw ay mula sa siyudad sa labas. Gusto mong ipakita ko ang debosyon ko? Magaspang na bulong ni Alejandro. Ang kaniyang katawan ay nanginginig sa pinipigil ang pagnanasa. Ito ang debosyon ko. At sinimulan niya. Ang kanyang mga halik ay nagsimula sa mga labi ni Kian, bumaba sa kanyang leeg, sa kanyang dibdib, sa bawat peklat. Ang kanyang mga kamay ay sinuri ang bawat pulgada ng katawan ni Kian, hindi para suriin ang isang pag-aari,
kundi para kabisaduhin ng isang sagradong mapa. Nang narating niya ang pagkalalaki ni Kian, hindi siya nag-atubili. Ibinigay niya ang sarili, isang kilos ng pagsuko na hindi pa nagagawa ng isang Don. Napaungol si Kian, ang kanyang likod ay lumayo sa kama. Ang pakiramdam ay napakatindi, isang halo ng hiya at hindi kapanipaniwalang sarap. Ito ang parehong tao na kinatatakutan niya na layon ay nasa kanyang paanan. Sinasamba siya. Ang kontrol ay naibalik. Ngunit si Kian ay hindi na rin ang dating Kian. "Alejandro," bulong niya. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa buhok ng Don. "Tumigil ka!" Agad na tumigil si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Takot na muling nagkamali. May masakit ba?" Umiling si Kian. Hinila niya si Alejandro pataas. "Gusto kita," sabi ni Kian. "Hindi sa ibaba, hindi sa itaas. Gusto kita. Kasama ko." Ang pag-aamin na iyon ay siyang tuluyang nagwasak sa natitirang pader sa pagitan nila. Sa pagkakataong ito, si Kian naman ang gumanti. Ang kanyang mga kamay na minsan ay nanginginit sa takot ay ngayon ay puno ng paghanga habang muli niyang pinupuri at sinasamba ang pangangatawan ng Don. "Napakaganda mo," bulong ni Kian. Hinalikan ang dibdib, ang tiyan at bawat matitigas na kalamnan ni Alejandro na nagpaungol sa Don sa pagbaligtad ng kapangyarihan. Ginamit muli ni Alejandro ang kanyang bibig sa pag-aangkin kay Kian, isang marahas ngumit mapagmahal na pagsamba na sinasagot naman ni Kian ng parehong intensidad. Nang hindi na nila makapagpigil pa sa nag-aalabang pagnanasa, ang silid ay napuno ng kanilang mga unggol. "Papasukin mo na ako, Kian," magaspang na utos ni Alejandro. "Oo, na yun na, Alejandro!" sigaw ni Kian. Ang kanyang mga hita ay kusunang bumukas. Sa isang makapangyarihang galaw, ipinasok ni Alejandro ang kanyang sarili sa nag-aayang lagusan ng binata. Napasinghap silang dalawa, isang perpektong pag-aakma. Ang pag-aangkin ay nagsimula. Ang kanilang ritmo ay marahan sa simula, isang pag-aaral bago bumilis na parang isang bagyo at muling bumagal na tila isang pagsamba. Bawat tulak ay isang pag-aangkin, bawat pagtanggap ay isang pagsuko. "Alejandro!" sigaw ni Kian. Ramdam ang mabilis na pag-akyat ng init. "Sabay ka sa akin, mahal!" ungol ni Alejandro. Ang boses ay basag, ramdam na malapit na rin siya. Daratan sila ang rurok sa isang sabay na pagsabog na tila yumayag sa buong penthouse. Naramdaman ni Kian ang mainit na pagbuhos ni Alejandro sa kanyang kaibuturan, isang pisikal na pag-ibig na pumuno sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ngulit hindi pa tapos ang Don. Kahit pagod, hindi niya ito nahinayaan na hindi makapagsabog ng sariling init ang kanyang kabiyak. Ginamit niya ang kanyang mga kamay at bibig hanggang sa mismo si Kian ay sumabog. Ang pangalan ni Alejandro ang tanging salita na paulit-ulit na isinisigaw. Humiga sila. Magkayakap ng mahigpit na ang pagbitaw ay nangangahulugang kamatayan. Ang kanilang mga hininga ay nagahabol at ang kanilang mga puso ay sabay-sabay na tumitibok. Kinabukasan si Kian naman ang unang nagusing. Ang araw ay sumisikat na. Pinipinta ang silid ng kulay ginto. Ang Alejandro ay mahimbing natutulog sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay payapa sa unang pagkakataon. Ang kanyang braso ay nakayakap pa rin sa baywang ni Kian. Sa ilalim ng liwanag nakita ni Kian na mga marka na iniwan ni sa baywang ni Alejandro. "Mga kagat, mga kalot," napangiti siya. Dahan-dahan gumalaw si Alejandro. Nagusing. Ang kanyang mga mata ay bumukas at agad na hinanap si Kian. Nang makita siya, isang ngiti ang sumilang. Isang totoo, walang halong ngiti. "Akala ko," bulong niya, "panaginip lang." "Hindi," sagot ni Kian. Bumangon sila. Hindi na estrehyo, hindi na amo at alipin. Ngunit ang realidad ay mabilis na bumalik. Habang nagkakape sila sa balkonya, nakasuot ng magkaparehong wrap boat, sinabihan ng amo si Kian. Ang Don ay bumalik na, ngulit ang kanyang boses ay iba na, may pagalang na. Ang nangyari kagabi, ang pagbagsak ni Ricardo, hindi yun ang katapusan. Isa lang yung simula. Mas magagalit siya. Gagalawin niya ang lahat para sirain ako, para sirain tayo. Tumango si Kian. Pinagmasdan ng siyudad sa ibaba. Ang giyera sa negosyo.
Oo, sabi ni Alejandro. Hinawakan niya ang kamay ni Kian. Ang lalaking minsang nagla-blackmail sa kanya ay ngayon humihingi ng tulong sa kanya. Magkakampi, ulit ni Kian. Pero may mga kondisyon. Kahit ano, mabilis na sagot ni Alejandro. Una, sabi ni Kian, wala nang lihim, wala nang laro, ang lahat ng baraha nakalapag sa mesa. Kung lalaban tayo ng tapat sa isa't isa. Pangalawa, nagpatuloy si Kian, ang kanyang boses ay tumatag. Hindi na ako ang palamuti mo, hindi na ako ang asawa mong tropeyo. Kung kailangan kong umupo sa tabi mo sa boardroom, magsasalita ako, makikialam ako, magdedesisyon ako. Tinitigan siya ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Tinatanggap ko. At pangatlo, sabi ni Kian, isang maliit na ngiti ang sumilang sa kanyang labi. Mag-e-ensayo pa rin ako. Ako pa rin ang pinakamagaling na security detail na makukuha mo. At kung may susubok na saktan ka, Don Ricardo man o hindi, ako mismo ang haharap sa kanila. Isang malakas na tawa ang kumalawa sa Alejandro. Tawa ng purong kaligayahan. Hinila niya si Kian para sa isang halik. Kung gayon, sabi ni Alejandro pagkatapos ng halik, maligayang pagdating Kian Velasco, hindi sa aking hawla, kundi sa aking imperyo. Sa ating imperyo, pagtatas ni Kian. Ang gyera ay hindi pa tapos. Ang mga pating ay nag-aabang pa rin sa dilim. Ngunit sa penthouse na iyon, sa itaas ng siyudad, ang dalawang pinakamakapangyarihang tao ay handa na. Hindi na bilang isang don at ang kanyang bihag, kundi bilang dalawang hari magkatalikuran handang harapin ang anumang laban ng magkasama. Ang blackmail ay tapos na. Ang tunay na kasal ay ngayon palang nagsisimula. Sa bawat pagtagpo ng mga mata, may lihim na salitang nababasa.